Senator Rodante Marcoleta at Senator Amy Marcos hinamon si Martin Romualdez na magpakita na sa pagdinig dahil madami na ang naghahanap sa kanya. Senator Ping Lacson hinamon din na patunayang hindi magiging drama series ang Senate hearing ng Blue Ribbon Committee tungkol sa nakawan sa DPWH dahil ngayon pa lang ay nakikita na nilang walang patutunguhan ang mga investigasyon. Pero bago ang lahat, mag-subscribe na sa aking YouTube channel at i-click na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong balita sa ating bansa. Diretsahan ngang sinabi ni Senator Amy Marcos na nababasa na niya ang magiging takbo ng Senate hearing na pinamumunuan ni Senator Ping Lacson. Prangkang sinabi ng senadora na magiging drama series lang ang lahat, lalo pat hindi naman nagpapakita ang pinsan niyang si Martin Romualdez. Sen Amy and sa inyo na rin po, Sen, isa na lang po. Bagamat di naman po kayo pinangalanan kahapon, pero may mga pasaring si Senator Lacson dun sa mga nangmamaliit, nangiinsulto daw sa Blue Ribbon hearing. Sabi niya, shut the F up. Sabi niya, your noise will not silence the truth. Neither does it provide any help in our investigation. Your noise cannot convict and won't even indict the malefactors of this flood control mess. Your comment on it? Sa palagi ko, hindi naman ako yun. Kasi alam ng kahit sinong senador na hindi pwedeng utusan ng kapwa nilang senador sa Senado. Hindi naman pwede maghari-harian o magreyna-reynahan. Palagay ko, hindi rin ako yun. Hindi rin ako yun. At alam ko, hindi ako ang pinatutungkulan yun. You don't feel alluded to? I don't feel alluded to. Bakit hindi nyo po ipinurso yun? Kasi as you correctly pointed out, dapat nadikdik din si Yusek Trajiv doon sa supposedly kaugnayan niya kay Yusek Bernardo. But hindi nyo po pinurso yun kahapon? Pati yung kay Maynard mo din po? Kasi iniintay ko nga na sila dapat ang pagmulan ng pag-uusap. Kung ako yung palaging nagtatanong, baka naman ako yung maingay na naman. Ayoko nang ako yung magsimula. Inisip ko lang na nando naman, nung sabihin ni Yusek Trajiv na, kasi sabi ni Senator Kiko, kung dinideny mo yan, ibig mo sabihin sinungaling si Yusek Bernardo. Masasabi ko pong ganun, sabi niya. Sana, nag-react di ba, si Yusek Bernardo. Bakit hindi siya nag-react? Kaalalahanin niyo, Yusek Bernardo was already admitted under the WPP. Kapag ang isang witness ay liar at hindi siya kumibo, baka ma-discharge siya as witness. Hindi niya ba kayang ipagtanggol ang kaso ng Estado? You should remember that the state must be assisted in prosecuting its cases. Mabigat ito, kaya nga tayo kumukuha ng testigo that will be placed under the WPP. Yun po yung pinaka-prinsipyo. Palagi kasing sinasabi ng iba, si Marcoleta, palagi niyang dinidepensa si Diskaya. Mali po yun. I'm only trying to point out na gusto kong gamitin kahit sino. Nagkataon lang si Diskaya lang ang matapang out of the initial 15 contractors. Kaya ganun po nangyari. Gusto niya magpa-WPP dahil kaya na po na nangyari. Natatakot sila. Under the law naman, kailangan silang tulungan basta nag-apply sila. Nagkaroon nga ng problema lang na pinipilit ng DOJ yung restitution na siya ng Hindi kami magkaintindihan ng taong yun sa restitution. Alam naman niya na hindi totoo yun. Kaya palaging ganun ang usapan. As siya rin alam niya, under the WPP, ang sinasabi na confidential lang ay yung proceedings of the application as well as the action taken by the DOJ in relation to that application because that's under Section 7. Under Section 1, kailangan panatilihin mong confidential yun. Otherwise, you'll be penalized. So, pero pag-uusapan ay questions coming from us. Hindi niya pwedeng gamitin yun. Tapos sabi niya, wala raw silang sinasabing restitution. It was no less than the then Secretary of Justice who floated that idea. Hindi namin basta-basta i-accommodate yan. Kailangan bayaran niya yung kanyang mga pinagnanakaw. O, yun ang pinagbasihan naman ng ating Senate President ngayon. O nga naman, sabi niya, sinabi ng Secretary of Justice, kinakailangan magano sila. Pero wala po sa batas yun. Wala talaga. We need to get more of these people kahit na mahirap kasi nga kailangan nating ma-identify yung ugat.
yung pinakamalaking isda. Eh kung wala kayong protection na ibibigay sa kanila, ba sila magsasalita? Initially, he mentioned 17 congressmen. Meron po bang pinatawag na 17 congressmen? So saan tayo pa? Ano sabi nila? Co-buddies. Pero sa susunod po na hearing, you're planning to pursue that angle po yung kay Yusek Olivar, then yung binanggit nyo po yung kay Adrian Bersamin. I-request nyo rin po ba na ipatawag yung Adrian Bersamin? Parang yan ang gusto ng media. Sige, gawin natin. Pero hindi. Kasi kahapon din po, di ba na ilang beses, parang at least twice po yata na binanggit ni Yusek Bernardo na pinaninindigan niya kung ano na yung nakasulat doon sa kanyang affidavit na wala siyang babaguhin. Di ba kayo nagtaka? Hanggang doon lang. Dininay. Naninindigan ako. Ba't hindi natin ipursige? Ay, hindi naman ako ang chairman. Kayo naman. Sir, may we know sino-sino pong pumirma sa minority report? All minority members? 6 out of the 9 members of the minority. Kasama si Sen Aini. Sorry, sila. Ma'am, sinabi nyo kasi agree kayo sa laban ng minority report, may mga pagkukulang sa nangyayaring hearing ngayon. Kasama po ba doon na gusto nyong isama sa investigasyon yung mga nilabas na video ni Zaldico? Ang sinasabi ko, kinakailangan imbestigahan yung nabanggit doon. Halimbawa, yung Paul Estrada, Mark Tiscay, sana ba yung mga yun, ano? Marami kasing sinabi doon na talagang napakabibigat. Kumbaga, critical leads in the investigation that need to be pursued. Tulad ng sinabi ni Senator Marcoleta, parating bitin. Yan, nababanggit. Tapos hanggang dun lang, papara. Hindi ba dapat pursigihin yun? Yung 8 billion na sinabi na ni Yusek Trigiv, hindi ba dapat tanungin din yan kay Yusek Bernardo at alamin din kung talagang kumpirmado. Ano nangyari doon? Kaya parang laging bitin eh. Laging may kulang. Laging pinapara. Whether on purpose or nakakaligtaan, talagang humihinto. Talagang bitin. Alam nyo, napansin nyo ba kahapon? Sabi ni Yusek Trigiv, dinideny ko po lahat yan. Sabi naman ni Yusek Bernardo, I stand by my statement. Ang sabi ni Chairman Senator Lacson, mahirap banggain yung mga facts ni Yusek Bernardo. Sabi niya kasi doon yung pinagkuhanan kanya ng yung sinasabi nating amount dito ay nanggaling sa GAA. Totoo yun. He was mentioning about 2.8 billion pesos. So alam ni Senator Lacson, nandun talaga. So mayroong resibo. Gusto ko ipurso yun. Di ba dapat? Kaya lang hindi naman ako ang chairman. So with due respect to the chairman, dapat bigyan natin siya ng latitude. Marami sanang dapat i-pursue, di ba? Yung tungkol sa Cabral files nga ni Congressman Lian, sana na-pursue na rin na i-require yung DPWH kung public record rin lang, di ibigay na sa ating yung authenticated copy para wala nang pagdidiskitahan kung yung kopya ni Congressman Lian o yung kopya na sinasabing meron yung bilyonaryo at yung iba pang media at yung nabanggit na rin ni Chairman Lacson. Dapat ay dito makikita yung vigilance ninyo. Kasi kung hindi nyo napansin, bigla nilang sinabi in relation to the Cabral files, kasi we're talking about how are you going to authenticate or to validate the Cabral files. Tinatanong ko sa kanila, is it a private file or a public file? Is it a public document or a private document? Hindi sila kagad makasagot. Bakit ko po tinanong yun? Kasi under the rules of electronic evidence, kasi yung Cabral files is an electronic document. It is the rules promulgated by the Supreme Court in 2017. It talks only about private document. Sinabi ng DPWH, this is a public document. So sabi ko, how do you validate that? How do you authenticate that? Alam niyo sinabi niya? Tinuro ang ombudsman. Turuan na eh. Sabi ko, ba't yung kakailangan? Hindi naman mandate ng ombudsman silang kinakailangan daw forensic. The law does not require a forensic study on this. Bakit? Alam niyo kung ano sinasabi sa best evidence rule under the rule 4 of these new rules on electronic evidence. The best evidence, ikumpara mo lang yung hard copy and the doon soft sa copy. electronic. Tapos na. It can be considered, it will be equivalent to the best evidence rule. Parang legitimate and original document siya. Alam po yung sinabi niya, yung daw computer ibinigay sa ano. So wala nang bababalidate dito. Turuan na sila ng turuan.
Ibig sabihin niya, binigay sa ombudsman, so it's up to ombudsman kung the ombudsman will start saying, we have validated this. So kung hindi iba-validate na to, let's forget all about this. Ganun ba yun? The Cabral files is an extensive files. Kaya lang, sabi ko, I have to caution the committee. Congressman Leviste is not competent to testify on the contents and entries of these files. This is legal. Hindi pwede ka kung siya, kasi hindi man siyang gumawa nito humingi lang siya. Ang pwede rin niyang is-testify the manner on how we access these files, how he obtained these files. So, ngayon po, napupunta tayo dun sa parang bitin na bitin Parang walang gustong umusa din. I can feel that. Just my personal opinion. Kung may susunod na hearing po ba, will the minority be willing to take the lead para ma-pursue yung ilang mga nakikita niyong butas doon sa hearing? What do you mean by that? Minority cannot lead, so it's the majority. I mean po, kayo po yung magpo-pursue lang doon sa mga points that you mentioned today. Kung yan ang gusto nyo mangyari, that is the collective decision of the members, respectable members of the media. Gagawin namin kung yan ang gusto nyo. At kayo po sa minority, sir, napag-usapan nyo na po ba? Since you have all these issues, mga points na na-raise about dun sa naging takbo ng hearing kahapon, napag-usapan nyo na po ba kung ano yung magiging participation ng minority in the next hearings kung meron? Napag-uusapan naman namin talaga. Kaya lang, yung dahil minority nga kami, at komisyan, mabuti kahapon dahil kukunti kami, initially, sabi ni Chair Ping, sige, bigyan namin kayo ng 15 minutes. Medyo okay naman yun. Pero pagka yung maramihan na, 5 minutes na lang kayo, di ba? Sir, sino yung dalawang minority na hindi po pumirma sa minority na to? Actually, tatlo. Kasi 6 lang yung... Si former Senate President Cheese, hindi siya pumirma because he's not a member of the Blue Ribbon Committee. Si Senator Alan naman, at that time kasi may sakit siya. At si Senator Joel naman, pinababasa niya raw muna. Pasensya ka na bro, sabi niya. Alam mo namang meron akong kaso, so pinabasa ko muna mabuti para hindi kami malagay sa alanganin kung sakasakali. So, Kailan yung nga po ulit sir nila kasi? December 10. officially, binigay namin December 10 sa office ng Senate President. Pero nilabas ko sa media yung December 11, yun yung iCare Forum in Quezon City. Yes? Pero sa inyo po ba, meron po ba sa leadership na nagpipigil sa inyo may sinasabihan kayo to prevent you from pursuing kung ano yung mga tanong o anggulo na gusto nyong i-pursue sa Blue Ribbon hearings? Wala naman. Wala naman. Nakikita ko nga yung marami kayong gustong ipulso natin. Gusto ko lang makita talaga na parang consensus ninyo ito ang ating suriin, ito yung suriin natin, ito yung impulso natin. Parang nakikita ko, kung tama ako, kung yan ang gusto ninyo, at sa susunod na hearing, masasabi ko na humarap ako sa media, kaming dalaw ni Sen. Aimee, na ito po ang gusto talaga ng members ng ating Philippine media. Pwede ko bang sabihin nyo? Hindi, tumatango ka lang. Yun, okay. Sir, isa pa. Sir, yung minority report niyo po ay based on the 3 hearings that you had when you were chairman. Wala na po doon yung naging chair si Sen. Hindi, Ping. 3 sa akin, 3 kay Senator Ping. Doon base po yun. Yes, 6 na ma'am. hearings. Yes, ma'am. As of December 10 siya. Sen. Mary Moraes from One News po. For Senator Aimee, sabi po ni Senator Ping, kapag may mga ebidensya rin daw po kayo leading sa pinsan ninyo, welcome din daw po talaga kayo mag-participate sa pagdinig. Sa next hearing po ba ng Blue Ribbon, pupunta na po kayo, may ilalabas din po ba kayo? Inilahat na nga namin dito yung iba't ibang binunyag ng iba't ibang testigo na gusto nga namin i-pursue, sana tutukan kasi maraming binanggit, hindi naman maari na i-dismiss outright yung mabibigat na sinabi ni Saldico, ni Orly Gutesa, at pati si Curly Discaya. Marami silang binigay na leads, ika nga, na kinakailangan i-pursue kahit sabihin natin, kaduda-duda yung source, inadmissible in evidence, at iba't iba pa. Kasi napakabigat ng sinabi nila. Detalyadong-detalyado pa. At kung minsan, may corroborating testimony. Tulad nung sinabi ni Gutesa, yung 30 tama rin, parang tama din at yun din ang binanggit ni Saldico.
Tapos sa tumbok din dun sa sinasabi naman ni Diskaya. Kaya parang kinakailangan talaga tutukan lahat ng testigo kahit yun nga, parang si Yusek Bernardo at yung affidavit lang niya ang binibigyan ng kahalagahan. Ang gusto ko nga, kagaya ng nangyari, isang committee hearing inimbita si former Speaker Martin Romualdez. Kaya ako pumunta doon dahil doon eh. Kaya lang hindi dumating. Hindi dumating. Bakit hindi siya, ayaw niyo bang imbitahan siya? Members of the media. Napakarami sana nating may tatanong kung sakasakaling imbitahan si former Speaker Martin Romualdez. Ang daming nagtuturo sa kanya. Tsaka nandito lang. Diniscredit niya. Alam niya ba, kayo ba may kopya ng kanyang affidavit na i-file sa ICI? Meron po kayong nakuha ang kopya? Wala. Meaning to say, the Philippine media was denied a copy of a most important affidavit or sworn statement executed by no less than the former Speaker of the House of Representatives. Sinabi niya sa ICI. Ito namang ICI, hindi ko maintindihan. Ba't hindi ba kayo bigyan para ma-assess naman ninyo? Alam po niyo kung ano nakalagay doon? He denied control over the committees, the 80 committees of the House of Representatives. Sabi niya, I had only general supervision over them. I have no control. And then he presented the rules of the House of Representatives as to his functions and powers. You believe him? Ang dami ko sanang itatanong in relation to that allegation. I really relish the opportunity that he will be invited by the Blue Ribbon Committee. And I promise you, you will not be disappointed on the questions that I'm going to ask him. O, ayun naman nyo yata eh. Di kayo kumikibuan. Sir, paano ba yun? Ini-invite siya pero hindi naman siya dumarating, sir. Bakit kaya? Kasi sasabihin na naman lang, interparliamentary courtesy. Alam nyo, pagka ganito kalaki na ang problema, will you rely on the interparliamentary courtesy concept? Courtesy lang yun eh. Now, we're talking about our nation. We're talking about our people. Kung paano nilimas ang kabambayan. You rely on the courtesy? Sir, so would you rather have him sa binad? Sana kayo, gusto nyo. Para naman lumakas ang loob din namin. Lagot kayo. Lagot kayo. Kasi kami, gusto rin namin na suporta ng media. Kasi sabi ko nga sa inyo, huwag naman kayo magagalit sa I felt a little bit disappointed nung ipresenta ko sa iCare in Quezon City. December 11. Kala ko naman kasama may niya. media Kasi naman kasi may doon. media doon eh. Siguro, hindi naman kasi dami ninyo. Siguro, 1/3 of this, siguro nandun. Nag-iwan naman ako. Kasi hindi naman ako yung host. The host is the NCPAG of UP. Nino? Nino ba? So ngayon, nandito na. I will make a copy available. Siguro isa na lang kasi ang kapal nito eh. Huwag nyo nang kunin ng exhibits kasi ang exhibit ganyan ka. Pwedeng soft copy po. Yung soft copy na lang, Mike, bigyan mo sila. Yari, Mike. I'm very sure at na sinabi ni Senator Amy at ako naman nagpapasalamat talagang very supportive siya rito. Nandito lahat eh. Marami kayong makukuha dito. Isa lang. Yeah? Apo. Ano yun? Ma'am, hingi lang po kami Kung alam namin ang sagot. Apo, hingi lang po ng reaction dun sa final na impeachment complaint versus PBBM po. Tatanong ninyo ako. Isa na naman drama series na mukhang tatagal ng 1 taon. Kilala naman natin sino nag-file at anong background. Kaya, yun nga, baka drama series lang to para sa 1 taon. Tagal. May understanding na hindi nyo sabihin, para siya naging bakuna. Gagawin siya. O, ikaw nagsabi. Hindi. Tama ba yung tindi? Wala talagang pinapahamak ang media ng bonggang-bongga. Yan naman. Tama ba yung tindi ko? Yun na lang. To that effect, oo, siguro.
But do you think it will succeed? Yung mga grounds na given dun sa Hindi ko nabasang maigi kasi natatawa ako sa itsura. Bakit ma'am? Ba't nakakatawa? Wala, masyadong obvious na drama series. Marami tayong napanood na pelikulang ganun eh.